Combo guard ang nakuha ng LA Lakers sa draft pick ngayon, samantalang ang Thunder nakuha yung young center na pwedeng ipangtapat dito kay Wembanyama. Mukhang ito talaga yung revenge season ng Thunder dito sa San Antonio Spurs. So ito nga yung nangyari kanina lang sa NBA draft. Nakuha ng Washington Wizards itong si AJ Dybantsa bilang first overall pick. Ito naman talaga mga pare ko yung inaasahan ng lahat na napakalakas din kasi nitong si Darren Peterson, pero hindi yan yung nakuha. Nagkaroon ng debate bago ang draft class Karamihan ng executive at scouts naniniwala kasi na mas kumpleto ang offensive package dito kay AJ Dybantsa. At based na rin mismo sa mga report na ang pag-pick kay Dybantsa ngayon bilang first overall pick dahil sa consensus top prospect siya. At merong 25.5 points per game na may 6.8 rebounds, 3.7 assists at may 51% na field goal. Naging NCAA scoring leader pa siya at isa sa pinakamahusay na offensive player sa buong college basketball. Mukhang deserve nga raw naman talaga Samantalang si Darren Peterson ang second overall pick na napunta naman sa Utah Jazz. Solid rin, panigurado ang rookie na to. Elite shot creator na napakahusay nga raw magdala ng bola. At mayroong natural scorer sa versatile. Malaking potential bilang franchise guard nga raw to para sa Utah Jazz. Based na rin sa mga reporter at mga scout, siya ang isa sa pinakamahusay na offensive creator sa buong draft. May ilan pang analyst na naniniwalang siya yung pinaka-talented na pure basketball player sa first class na to. Meron siyang 20.2 points, 4.2 rebounds, 1.4 steals per game while shooting 43% sa field at 38.2% sa floor. Samantalang etong si Cameron Boozer mga pare ko yung tinanghal na third overall pick na napunta naman sa Memphis Grizzlies. Base mismo sa mga analysts, pwedeng ito yung pinaka NBA ready nga raw sa buong top 3 pick na to kahit hindi siya ang may pinakamataas na athletic upside sa Duke. Nagtala siya ng 22.5 points, 10 rebounds, 4.1 assists per game. Kaya sobrang taas nga ng kumpiyansa ng mga insider at scout sa young prospect na to mataas yung basketball IQ, mahusay sa rebounder, magaling pumasa para sa isang power forward. Kaya nakikita na ito yung isa sa mga readiness player para sa NBA level at talagang mataas yung tingin sa kanya ngayon Samantalang dito tayo sa Lakers at OKC Thunder. Ang Thunder naman nakuha na yung isa sa mga top prospect center ngayon, si Aday Mara. Hindi na nila kinailangan gumawa ng trade para makuha itong si Aday Mara. Hawak kasi nila yung number 12 pick mula sa Clippers na napunta sa kanila. At nang dumating yung turn na to, available pa rin si Mara kaya agad siyang pinili nitong si Sam Presti at ng OKC front office. Sa Michigan, nag-a-average siya ng 12.1 points, 6.8 rebounds, 2.6 blocks per game. Naging Big Ten Defensive Player of the Year pa yan at pangunahing reason kung bakit nanalo ng NCAA Championship ang Michigan. Based na rin sa mga NBA draft analysts, halos perfect fit nga raw itong si Mara para sa roster ng OKC Thunder. Hindi dahil kulang sila ng talent kundi dahil kulang sila ng isang traditional center na may elite rim protection at passing ability, at yan mismo yung dahilan bakit nag-lock-in nga itong si Sam Presti dito kay Aday Mara. Samantalang ang Lakers hindi mo masasabing talo kahit nagbaba sila ng draft mula sa number 25 pick. Nakipag-trade sila sa Knicks para makuha itong si Cameron Carr sa 24th pick, isang athletic 3-and-D guard sa Baylor. Nagkaroon siya ng breakout season na 18.9 points, 5 rebounds, 2.6 assists, 49% sa field, 37% sa 3 at merong 80% sa free throw line. Sa NBA combine mga pare ko, meron tong 42.5 inch max vertical lifts, 38 standing vertical, 7'1 wingspan kahit 6'5 lang naman ang height nito. Ibig sabihin napaka-athletic nga raw nito para sa isang guard wing na mismong kailangan nga nitong Lakers. Kaya naman mas pinili ng mga yan na makuha itong si Cameron na pwedeng maging elite defender kung maging maganda ang development niya sa LA. At pwede ring magamit nga raw to na additional bench scorer at backcourt support kay Luka at Austin Reeves. Yan mismo yung nakikitang dahilan dyan kung bakit isa rin yan sa tinitig ng prospect ng mga scout Kaya mukhang panalo pa rin nga raw ang Lakers sa desisyon nila na makipag-trade pick dito sa New York Knicks.